So for today po, pag-uusapan natin, especially what most newcomers encounter pagdating po dito sa Canada. So especially sa mga new immigrants na Filipino, sa mga kababayan natin, about renting or buying a house. So, yan po ang usual na, actually, isa sa mga nagiging main concerns pag nagmamigrate tayo abroad. So, yan, tatalakayin natin yan for today. Finding a place where can you live in Canada, whether you decide to rent or buy. Actually, tinatawag nila ang renting dito as leasing. So, it's a big decision for you and for your family, and there's financial consequences. So, didiscuss natin yan ni Attorney Jake. Magandang araw, Attorney Jake. Magandang hapon, Jean. Magandang hapon sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Okay. Yan. So, as previously mentioned, housing is actually one of the biggest challenges of the many newcomers here in Canada. Especially if you're just starting out, ano ba talaga yung kailangan mong malaman about renting a place? So marami tayong nakukuhang questions about that. What do you need to know when you start leasing a property? Or if ever you decide to buy one, especially ngayon, maganda na yung weather. Usually, napapag-isipan niya ng ating mga kababayan na pag nakapag-settle na, makamagandang bumili na ng bahay para mas makatipid. So, bibigyan namin kayo ng tips and other information with regards to leasing or buying your first property here in Canada. Okay po, so hindi lang po immigration yung pinag-uusapan natin dito, kaya po yung title natin, program title natin, Immigration at Iba Pa, dahil marami rin tayong pwedeng pag-usapan na somehow related sa immigration. So, once na pumunta po tayo dito sa Canada, isa yan sa, tama si Jean, isa yan sa mga kailangan nating pag-isipan, saan tayo titira, at saka paano natin i-manage yung titira, uupa ba tayo or bibili. Right. So, para sa karamihan, I think, yung pag-upa ang primary option, lalo't kung yun nga, nagsisimula pa lang tayo, wala pa tayong masyadong ipon. Pero later on po, huwag nyo pong i-discount yung possibility na baka makakuha rin po tayo ng sariling bahay. So yan po yung mga pag-uusapan natin. So siguro simulan po natin sa yun nga, pag-upa o renting or leasing na tinatawag dito sa Canada, no? So, yeah, we always get many questions about this, Attorney, What do you need to know about the leasing agreements? Ano ba yung kailangan mong alamin talaga in order for you to make a decision? How do mortgages work also? And ano ba talaga yung legal requirements when leasing or buying a property? Yes po. So sa mga hindi pa masyadong pamilyar sa kalakaran dito sa Canada tungkol sa pag-upa, medyo po naiiba nga din ito sa Pilipinas na somehow nakasanayan natin. Sa Pilipinas po, from my own experience, pakita mo lang na willing ka mag-rent at mayroon kang pambayad. Sapat na yon para paupahin ka. Pero dito po medyo mahigpit, sabihin natin gano'n, ako rin nanibago. Dahil marami pala silang kailangang hingi na requirements. Yeah. So, isa na doon is yung proof of income. So, gusto nilang malaman, may trabaho ka ba? May pambayad ka ba talaga? Consistently, kaya mo ba magbayad ng upa? So, proof of income ang gusto nilang malaman usually. So, employment letter, mga ganoon. At meron ding reference actually kung nangupahan ka na before, hihingi din sila ng mga reference letter dun sa previous na landlord mo. Kung bago ka nga lang dito sa Canada, wala ka pang kakilala or hindi ka pa nag-rent before sa Canada, that can be an issue. Pero magagawa naman ng paraan, tsaka yung kunyari nga, wala ka pang trabaho kasi kakarating mo pa lang at kailangan mo na rin mangupahan, pwede naman magkaroon ka ng tinatawag na guarantor. Although hindi rin ganun kadali yun, kasi dapat medyo kadikit mo yung guarantor mo kasi marami rin guarantor na kumbaga ayaw nilang mag-guarantee kasi nga kung hindi ka nakapagbayad, sila legally ang sisingilin. Opo, so dapat medyo dikit kayo ng guarantor nyo. But anyway, so yun po yung mga requirements or kailangan yung paghandaan if ever na paparating pa lang kayo dito sa Canada at nagpaplano. Pwede naman kayo maghanap na ng mga for lease dyan. Nasa internet po yon. Pwede na kayo tingin-tingin. And yun po, paghandaan nyo na unang-una nga, kailangan mayroon kayong proof of income or at least may savings kayo. Pwede nyo bayaran in advance actually yung
deposit or rent para lang maengganyo si landlord na paupahin kayo. Medyo ano po dito kasi, lalo na ngayon po medyo humigpit yung sabihin nating competition. Mahirap nga po, isa nga yan sa mga major issues ngayon na kinakaharap Dito, ng no? mga naninirahan dito sa Yeah. Canada. Whether matagal na kayo dito o bago pa lang, permanent resident, worker, or citizen na kayo, pare-pareho po ng problema ngayon. Yung sa housing nga po, medyo mahirap makakuha ng housing at saka medyo mataas na po ang presyo. Okay. So sige, himay-himayin natin yung mga sinabi ni Attorney Jake. Let's start with renting or leasing a property in Canada. Ano ba yung mga typical common list types, Attorney Jake? What's the difference? Like, there's a fixed term and there's a month-to-month? Yes po. So usually po yung terms na nakikita natin, ano po yung meron kayong minimum na 1 year na kailangan meron kayong kontrata for 1 year. Pero after that, nag-change po yun sa tinatawag nating month to month. So ibig sabihin, every month parang nire-renew yung kontrata ninyo. So ganun po yun. So medyo again kakaiba kasi sa atin sa Pilipinas medyo tayo doon. Ang alam natin is either 1 year or 2 years or 3 years. So dito po 1 year lang yung paunang kontrata. Sa contract. And then after that, month to month na. So parang nagre-renew siya every month. Tapos hindi naman kayo, ibig sabihin, for as long as gusto nyo magstay at nakapagbayad naman kayo ng upa nyo at wala naman kayong iniistorbo doon, kumaga nagko-comply naman kayo sa mga rules, hindi kayo pwedeng basta-basta paalisin ng landlord nyo. Ayun. So ano ba yung tenants' legal rights dito? Para lang sa kaalaman ng mga So yung nanonood. basic rights po, halimbawa, hindi sila basta-basta pwede magtaas ng upa. So kahit sabihin natin month-to-month yun, hindi sila pwedeng basta na lang mag-i-increase. Yung kumaga yung kasi dito may rent control ang tawag nila doon. So hindi nga basta-basta. At kung mag-i-increase man sila, ipapaalam pa nila yon sa gobyerno. Meron pang proceeding yon. And usually, ang pwede lang nilang i-increase is kung ano man yung mga pinaayos nila doon sa property. So, yun lang yung kung mga capital expenditures, pwede nilang idagdag yon sa rent. Kasi somehow nakinabang ka naman doon kasi nag-improve yung property. Pero without that, ano lang po, yung kung sabihin natin yung inflation rate ba, yung tinaas na mga presyo ng bilihin, yun lang din yung pwede nilang idagdag doon sa rent nyo. So rent control siya. Kaya nga po yung mga matagal nang naninirahan dito, sabihin natin 10 taon na, 20 or 20 years na nagre-rent, mura po ang rent nila compared dun sa ngayon pa lang that's mag-start what I was ng rent. supposed to ask. Kasi I think, hindi ba yung rent controlled applicable yan dun sa mga old building? Pagbago ng building, is it still applicable? Rent controlled pa rin ba yung mga bagong So depende po, may buildings mga bago na ngayon? kasing regulation po ngayon, may mga properties na hindi kasama sa rent control. Pero karamihan po covered pa nung rent control. So I think karamihan po ng mga situation is rent control yung property. So it's either usually kasi uso din dito yung apartment block ba, yung isang malaking building na may maraming nakatira, maraming residents. And other types po is yung like condo or sabihin nating bahay, yung house and lot, and then uupa kayo sa sabihin nating basement. So uso po yun dito. Yun. Saka mostly ng mga kababayan natin, feeling nila they get discriminated. Totoo bang kailangan ba talaga mag-provide ng credit history, Attorney Jake? Or how many months deposit yung kailangan? Kasi most of the time yan ang worries ng ating mga fellow kababayans or even the newcomers, no? So is this valid? Do they really need to provide this Yes po. So documents? nabanggit nyo kasi yung discrimination. So unang-una, mahigpit ang Canada po dyan against discrimination. So bawal na hindi ka paupahin because of, for example, age or sex or yung Race. nationality mo, race. Things like that na wala namang kinalaman nga doon sa pag-upa. Pero yung credit, may kinalaman yon. So hindi yon form of discrimination. And or kung discrimination man yon, at sabihin nating valid yon. Siyempre kasi business pa din po yan. Papaupahin kayo kung mapapatunayan nyo nga po, as I mentioned earlier, na kaya nyong magbayad. So definitely, pwede pong i-check yung credit record nyo. And kung pangit yung credit record nyo, yun nga, pwede kayong hindi paupahin. Tsaka kaya nga po may reference kasi gusto nilang malaman kung yung kumusta kayo dun sa previous na landlord nyo, nagbabayad ba kayo ng
tama. So gusto din malaman nila yon from your previous landlord na okay kayo na tenant. I see. Ayun. So, sana po naliwanagan kayo regarding that matter. So, legit po yun, no? Pag hinahanapan tayo ng credit history, and how many months advance payment, nakalagay naman yun sa contract, Attorney Jake? Wala namang limit doon? Or... Okay, so pagdating po sa contract, sabihin natin merong parang standard or ayokong sabihin standard kasi supposedly wala namang standard nga. So it can be anything, it can be kung ano yung napag-usapan nyo. Pero ang nakikita natin, yung sabihin natin usual or common na provisions ng isang landlord. So usually humihingi sila ng tinatawag na 1 month advance at saka 1 month deposit, security deposit. So 1 month advance, ibig sabihin yung halimbawa ngayon, ano ba, April na, so sa May mag-uupa. Yung buong May, babayaran mo na yun. Bayaran mo, advance yung payment mo. So yun yung tinatawag na 1 month advance. Plus, merong 1 month deposit. So dun sa, kasi sabi natin kanina, 1 taon yung rent, di po ba? So yun yung pang 12 month mo, ibig sabihin may advance payment ka na din dun sa panghuli mong buwan at i-withhold nila yon kasi kung aalis ka na, i-check nila kung meron ka bang damages o may utang ka ba, doon nila pwedeng kunin yun sa last month na pay. So ibig sabihin, sa umpisa pa lang may 2 months ka na payment. So yung first and last ang tinatawag natin nun. First month mo at saka last month mo, babayaran mo na agad. I see. Okay, sana po naliwanagan kayo dyan. And paano naman yung halimbawa, you share an apartment? Nadidinig natin yan, ano? Lalo na yung, kung halimbawa, students kayo, you try and share apartments, ilan kayong nakatira dyan. Is this valid? Is this legit? Valid na valid po. So, unang-una, pwede kayong merong co-lessor or co-renter. So, pag sinabing ganon, 2 kayong nakapirma doon sa lease. So, ibig sabihin din, 2 kayong pwedeng singilin ng landlord. So, sometimes, gusto ng landlord yon kasi 2 yung possibility na pwede nilang singilin. In case na hindi magbayad yung isa, singilin nila yung isa. So, advantageous yun sa landlord. Pero, kung halimbawa lang din naman, meron kayong, kumaga matagal na kayong nagre-rent doon sa isang lugar na yon and meron kayong bisita na gustong mag-rent or makisama sa iyo panandalian lang, pwede din yon, pwede nyo siyang i-add as guest and usually allowed naman yon for as long as nagko-comply din siya sa rules doon sa building na yon, yung mga policy, check nyo kung anong policy ng landlord and kung wala naman nga siyang iniistorbo, that should be fine. So, pwede pong maraming nakatira doon sa isang nirerentahan. Okay, so ano pala yon? Legit pala yon. Okay. So, kung meron kayong mga questions, dapat ba yung ang makakausap nung property manager is yung kung sino yung mismong nakapirma dun sa kontrata? Usually, kung sino yung nakapirma, siya yung may kontrata with the landlord. Okay. So, sila talaga yung sabihin nating may relationship. Everything else, depende yon dun sa rights noong nakapirma. Kung yun nga, pwede ba siyang mag-add ng bisita, hanggang kailan. Depende yun sa rules, depende yun sa contract. Pero usually, yun nga, bihira yung may mga ganong rules. So, kung walang nakalagay sa rule na bawal, ibig sabihin, pwede. Pwede. Definitely, pwede nung isama. Okay. So, we also receive another question from one of our viewers. Can renters be evicted if a landlord loses the home to foreclosure? Pwede, pero hindi agad-agad. So, kasi yung ano po niyan, kung may bago ng owner, kasi na-evict na nga si landlord mo, so wala na yung dati mong kausap, yung kung sino man yung papalit sa kanya, somehow, kailangan nilang i-honor yung contract nyo. Kasi they're just stepping into the shoes of the previous owner. So, since may existing contract na, dapat igalang nila yon. So, kung somehow ite-terminate nila yon, kailangan din nilang sumunod sa patakaran. So, they have to review the rules. At yun nga, hindi naman basta-basta pwede kayong paalisin doon sa inuupahan nyo. Okay. Ayun. So, hindi naman pala pwedeng agad-agad. So, kailangan i-honor nila yung previous contracts nyo. Okay? So, sige, let's move to the other informational questions natin. How about buying property in Canada, Attorney Jake? So, syempre, halimbawa, no, nakasettle na kayo dito sa Canada. And of course, many Filipinos
dream nila yan, makakuha ng bahay dito sa Canada. So, can you give us a little bit of an overview of how residents can actually buy their first Yes home po. here? So isang napaka-exciting po na ano yan, na event kung kayo ay bibili na ng sarili nyong bahay. Ako po sabihin nating mayroong mahabang experience na about real estate din po. And I can advise po kung sino man yung may kakayahan financially especially na bumili ng bahay. I would like to encourage you to consider that kasi po yung bahay natin is a somehow form of investment din. So base po sa observation ko din again, sabihin nating decades na yung experience ko about real estate. So wala pong so far bihira akong nakakita ng taong nagsisisi kasi nakabili sila ng bahay. Usually na-appreciate nila kasi nga tumataas yung value nung property. So parang yun nga, investment siya. So I understand sa umpisa medyo mabigat yung amortization pero makikita nyo po na yung property nyo tumataas din yung value. So eventually sabihin, dumating yung pagkakataon na kailangan nyo nang ibenta siya, whether bibili kayo ng mas malaking bahay or for whatever reason, mapapansin nyo na somehow tumubo na din kayo. So, yun po, yung para bang yung amortization nyo na minsan nga hindi siya masyadong nalalayo dun sa rent. So, kung mag-amortize man kayo ng bahay or mag-rent, halos pareho lang konting dagdag na lang ba? Right. So at least sa'yo pa yun at nag-appreciate nga yung property mo. Ang kaibahan lang is, pag bibili ka ng bahay, kailangan mo ng down payment. So usually yung down payment is about, ang common po na nakikita natin is 5% up to 20% nung value nung property. At may kaibahan po yan somehow kasi pag 20% yung down payment nyo, medyo malaki po yan. Pero hindi na kayo kailangan din magbayad ng tinatawag na mortgage insurance na substantial din po yung medyo malaki. So kahit pa paano, makakatipid kayo ng malaki-laki din Amount. kung ang deposit nyo po ay nasa 20% or more. Ayun pala yun. Okay, how about getting a mortgage approval? Ano ba yung steps doon and how can you get approved? Especially kung first-time home buyer ka, Attorney Jake. Sa approval, unang-una po, kailangan yung maghanap ng tinatawag na mortgage broker. So, importante po yon, critical po yon, crucial po yon na magkaroon kayo ng mortgage broker. Sila po ang mag-guide sa inyo. And usually, sila yung makakahanap ng best na lender for you. Depende kasi nga yan sa situation nyo. And marami pong iba-ibang klaseng lenders. Merong mga bangko na may tinatawag na A-lenders. tinatawag nating A-lenders. Yun po yung usually the best. Yun nga lang, mahigpit po sila. So, mayroon din kasi po silang mga regulation na kailangan sundin. And then later on, mayroon tayong tinatawag na B-lender. Ibig sabihin, kung hindi kayo pumasa sa A na yun nga masyadong stringent yung requirements, pwede kayo sa B. Hindi sila kasing sabihin natin pulido yung process nila compared sa mga bangko. Pero they can also at the same time give you competitive rates. So in terms of yung rates mismo, sometimes nakapagbigay sila ng mas magandang rate kasi yung mga bill lenders, usually yun lang yung business nila yung magpautang sa itong mortgage. Unlike sa banks, marami silang businesses sa mga deposits, saka other loans. Pero yung mga bill lenders, usually yun lang talaga. So they can also be competitive. So pwede nyo rin silang i-consider. And then other lenders po yung tinatawag nating private lenders. So yung private lenders, it can be anyone. It can be a person, it can be a corporation din na hindi naman bangko, hindi institution. So sila, they can impose whatever 5-6 ba yan? parang ganon, sabihin natin, na whatever terms na gusto nila for as long as mag-agree ka. Tsaka syempre may mga limitations pa din, pero mas kaunti yon kaysa sa mga A or B lenders. So yun po yung mga... But anyway, balik tayo doon sa mortgage broker. Kailangan nyo ng mortgage broker para mahanap nga kayo ng lender para sa inyo. Pagdating naman sa requirements, ang usual is ganun din, capacity to pay. Meron ba kayong trabaho? Saan manggagaling yung pambayad nyo? At yung credit nyo, kumusta naman? Nagbabayad ba kayo ng mga utang nyo, credit card? Yan. Nababayaran nyo ba on time? Regular ba kayo nagbabayad? Monthly ba? Or may mga missed payments kayo? So kung maganda yung credit score nyo, mas madali kayo mapautang. At usually din, it matters sa interest rate, mas mababa din yung interest rate na ibibigay sa inyo. So yun po, credit score nyo, alagaan nyo siya. Ganun pala yun. Okay, so paano kung halimbawa gusto mong mag-back out dun sa home purchase after making an offer? Pwede ba yun?
Pwede, pero you have to consider a few things. So, yung pinirmahan niyo po, um, ano siya, it's a binding agreement. So, usually po, ito muna, kung merong somehow, mayroon sa inyong nakikinig na malapit ng pumirma, no, tingnan niyo po, usually meron yung condition na yung offer nyo is subject to what we call financing condition or yung inspection condition. Ibig sabihin, yung batas, binibigyan kayo ng privilege na mag-back out actually kung hindi kayo makakuha ng lender. So, within a certain number of days. Or, kung in-inspect nyo yung property, tinignan nyo at somehow hindi nyo nagustuhan, siguro may sira doon na parang sa tingin nyo malaki-laki ang gastos. So, kung may ganon, pwede kayo mag-back out ng ganon-ganon na lang. So, may condition usually yon para sa inyo. Yun nga lang, madalas, na-waive yon. Pero kung i-waive nyo man yon, siguraduhin nyo na okay sa inyo yung pag-waive nun. But anyway, pag na-waive nyo na yon, meron na kayong binding agreement, kailangan nyo na yung bilhin doon sa closing date. Meron na kayong, obliged na kayo na bilhin siya. At kung magba-back out pa kayo, pwede kayo magka-problema. Pwede na kayong kasuhan. May Actually, penalties. Yung deposit nyo, by the way, pwede na siyang ma-forfeit. So, be careful with that. Alam natin na yung deposit, hindi yun maliit. Madalas, nakikita natin deposit, hindi na bumababa ng $10,000. So, medyo mabigat po Malaki yun. No? siya. So, yun po yung pwede mawala sa inyo, yung deposit, pwede ma-forfeit yun. Plus, pwede pa kayong kasuhan nung seller. Actually, kasi ibibenta nila yun sa iba, maghanap sila ng ibang buyer kasi hindi nyo nga nabili, di ba? So, but kung hindi nila yun mabebenta sa presyo na in-offer nila sa inyo, ibig sabihin, mas mababa nila yun mabebenta, somehow, you will be responsible for the difference. So, kaya po, yun, medyo mabigat ang consequences. Unang-una, deposit nyo ma-forfeit, plus pwede pa kayo magbayad ng damages. Yun po yung consequence. Kaya isipin nyo mabuti kung yun nga, magba-back out pa ba kayo once na na-waive na po yung dalawang condition na nabanggit ko kanina. Financing at saka yung inspection. Ayun, tandaan niyo po yun mga kababayan. So, ingat muna bago, before making a big decision, no? So, kailangan lagi niyong i-check yung mga nakalagay dun sa contract. Another question, no? So, it came up earlier, yung the actual process itself, Attorney Jake, no? Kasi 'di ba sa Pilipinas, hindi naman nadidinig natin to. You do make an offer kung gusto mong bumili. Maybe we can just give a quick overview paano ba ginagawa yun dito sa Canada. Kasi sa Pilipinas wala namang ganun. Mag-o-offer ako, parang wala namang ganung process Tama sa po. So, Canada. ibang-iba Sa nga din Philippines. po talaga yung experience natin from the Philippines saka dito sa Canada. At least dito sa Ontario. Ano? By the way, yung mga ganyang rules, per province po yan. So, depende yan sa province. Kami po dito based sa Ontario. So, mas familiar po kami dito sa rules sa Ontario. So, yung process po niyan, magkakaroon ng offer and bahala na rin po si seller na mamili kung sino sa mga nag-offer na yon yung tatanggapin nila. So, usually po, madalas na mas marami ang nag-offer, hindi lang isa. Ano? So, pagka ganon, meron Ang laki ng competition. may competition and that can result to what we call yung bidding war. So especially kung gustong-gusto mo yung property, pataasan mo ngayon yung bid mo. So pataas ng pataas ng Wow. pataas hanggang sa kung ikaw manalo, di sa'yo i-award. Yun nga, may binding Malaki yung... malaki din ang mortgage nyo. So siguraduhin nyo lang na Kaya mong panindigan yung offer. kaya nyong i-finance. So ibig sabihin, yung lender nyo, be sure na papautangin nila kayo. So, again, you have to have a close discussion with your broker kasi sila yung nag-a-advise sa inyo. Pero, a word of warning lang, minsan, kasi brokers nyo, by the way, dalawang klaseng broker yan. Yung isang mortgage broker na nabanggit ko kanina, tsaka yung real estate broker. And then sometimes, isang tao lang yon, dalawa lisensya niya. Pwedeng mortgage broker din siya, and then real estate broker. So, sila po kasi, siyempre, kumikita sila sa commission. So, minsan, medyo eager sila na i-advise ka na, i-go mo na para makuha natin. And then, mamaya na lang natin ayusin. Pero eventually, kayo po yung nakasalang doon. Kasi kontrata nyo yun. Kayo yung basically nakapirma doon. So again, as I mentioned earlier, kung hindi nyo i-close yung deal na yon, hindi kayo makakuha ng lender, kayo po yung may problema. Kayo yung kakasuhan. Wow. Okay. So, mabigat pa lang yun.
problema yun in the future, no? Kailangan nilang i-consider yon. And of course, they always need to make sure na license yung mga brokers nila. Oh, definitely po, pwede nyong i-confirm. Dito naman po, usually nako-confirm yan online lang. May listahan po yan, may directory kung sino yung mga licensed na brokers, real estate or mortgage brokers. So madali naman po dito malaman or ma-verify kung yung kausap nyo ay talagang bang lisensyado. Okay. By the way din po, meron pang, yung nga, yung real estate lawyer. So kailangan nyo po ng real estate Yes. lawyer, whether kayo ay bibili or magbebenta, something different din po sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi hindi nyo kailangan ng lawyer doon eh. Oo. Sa atin, pag sinabing lawyer, ibig sabihin may kasuhan na. Yun, dun lumalabas yung mga lawyer. Dito yung mismong transaction. Dito, yung transaction mismo, kailangan nyo ng lawyer outright. Yun pa lang, may lawyer na. So, hindi naman ibig sabihin may kaso kayo or what. Pero, yung lawyer kasi yung nagpa-facilitate ng registration. Sa Pilipinas kasi, pupunta usually yung agent nyo or usually yung broker na din yan, pupunta sa tinatawag na Register of Deeds para magkaroon ng transfer nga nung title. Dito, yung lawyer yung gumagawa nun at saka online na lang po yun. But anyway, ang takeaway po natin dito, yung lawyers, kailangan po yon bawat isa. So yung purchaser, may kanya-kanyang may lawyer siya. Yung seller, may lawyer din. Yung lawyer, lumalabas na lang yan sa eksena, sabihin natin ganon. Pag meron na kayong napirmahan na kontrata, yung agreement of purchase and sale na tinatawag. And kung gusto nyong, bago kayong pumirma, somehow, hingi kayo ng advice sa lawyer, pwede naman. Pwede kayong kumontak sa lawyer nyo para mabigyan kayo ng tamang advice. Pero kung kampante naman kayo doon sa real estate broker nyo at tiwala naman kayo sa kanya, pwede rin naman siyang magbigay ng advice sa inyo. Siya naman din talaga ang dapat kausapin tungkol doon sa deal na yon. Okay. Ayan. So you can actually see our contact information sa inyong screen. So kung meron po kayong concerns, if you're planning to buy or sell a property or even sa mortgage nyo, you can always get in touch with JCA Law Office. Okay? So mag-move naman tayo dun sa mga temporary residents na tinatawag natin. Hindi pa sila PR, Attorney Jay, pero they're interested. Halimbawa, naka-work permit lang or naka-study permit. But they have the capacity and they wanted to buy a house with their spouse. Pwede po ba yun? Is it possible? Sa ngayon po, yung mga hindi pa PR or citizen, merong ban sa pagbili ng property dito sa Canada magmula noong 2023. Okay. And na-extend po yun hanggang I think 2027. So hindi po pwedeng bumili unless kasama kayo dun sa mga exemptions. Pero kung hindi pa kayo PR or citizen, generally hindi muna kayo pwedeng makabili ng property. Although sa tingin ko medyo iilang tao lang yon. Bihira kasi nga po yung pagdating pa lang dito sa Canada bago pa lang at hindi pa PR na nakakabili na agad ng property. But anyway, dito. kung kabilang kayo sa mga mapapalad na gano'n, na may Meron kakayahan. silang fun. Take note lang po na kung bibili kayo, mayroong tax, foreign buyers tax, na maabot ngayon sa 25%. Wow, This is laki. on top of yung market rate, yung selling price, may additional 25%. So malaki po yon. And ang purpose po talaga nun is para nga po ma-discourage din. So unang-una yung ban, yun pa lang talagang hindi kayo makabili. And if ever na mag-qualify kayo, i-discourage pa kayo imposing this additional tax na 25%. So malaki-laki din po yun. Ang purpose nga dun kasi kulang na daw kasi ang Housing. available na housing ngayon, which is one of the reasons kaya tumataas yung mga presyo. So para maayos yun, dinidiscourage yung mga foreigners na makabili ng property. So, yun po yun. Okay. So, sana po naliwanagan yung mga may kakayanang bumili ng property even if you're just a temporary resident. So, probably hintayin nyo na the best option siguro is for them to wait until they become a permanent resident in order to buy. Tama po yun. Or at kung hindi man tayo maging PR soon, hopefully magbago yung policies. And yung ban nga po supposedly hanggang 2027. So tingnan po natin kung tatanggalin na ba nila yon or i-extend nila. Pero yeah, hopefully gumanda yung sitwasyon natin ngayon. I think ina-address naman yan ng gobyerno natin. Gumagawa sila ng marami pang pabahay para nga
mapunuan yung kakulangan sa pabahay. Okay. So, meron din tayong mga usually mga issues or concerns na nare-receive sa ating mga clients, Attorney Jake. Paano kung halimbawa, dalawa silang magkaibigan or magkapatid and they wanted to buy a house together? Ano ba yung legal ba ito and what are the steps pag may co-ownership? Legal, definitely legal siya. And then magandang i-consider din po yan. So para sa kalaman ng marami, kung kayo mismo hindi kayo makabili, pwede kayo magdagdag ng kaibigan nyo or kamag-anak. Yun nga lang, meron tayo din mga bagay na kailangan i-consider. So pwede po yun. You can add as many persons as needed para mag-qualify kayo dun sa loan. Ang kagandahan yan sa bangko, mas mapapautangin nila kayo pag nakita nila na mas maraming Funds. borrowers ba? Kasi mas marami yung income nila, yung combined income nila, kayang bayaran yung mortgage, at saka mas marami silang pwedeng habulin ba? So kung kahit isa doon hindi makapagbayad, edi habulin nila yung iba pang nando doon. So pabor yun sa bangko, and usually nga po, yan yung ginagawa para tayo ay makabili ng property. Pero yun lang, from our experience po, share ko na din sa inyo, maraming nag-aaway dyan later on. Problema. Kasi co-owner sila, minsan hindi sila magkasundo sa anong gagawin doon sa property na yon. May papaayos, halimbawa, yung isa gusto, yung isa ayaw, or ibibenta na, yung isa gusto, isa ayaw. So, marami pong chances na magtalo nga po yung mga co-owners. And one more thing, pagka you will co-own a property, you have to understand two things po, yung kung papaano yung structure ng co-ownership. Dito po kasi sa Canada, dalawang klase yung co-ownership or dalawang major types ng co-ownership. Yung isa po ay tinatawag na joint tenancy at yung isa naman po, tenancy in common. Medyo technical po ito, pero I think you really should understand this. Kasi if ever na bibili kayo ng property, magpa-factor in po ito doon sa eventual decision ninyo. Ano yung difference? Maybe we can give them a short Yes po. So yung joint tenancy, ibig sabihin yung property, dalawa kayong may-ari na equal rights kayo about everything. Especially yung sa percentage. Halimbawa, dalawa kayo, di 50-50. So ibig sabihin equal. You own everything together. And then, ang importante pong nito, feature, sabihin natin ganon, yung survivorship na feature. If yung isa doon sa co-owner, ang sabihin natin sumakabilang buhay na po, yung entitlement niya doon sa property na yon mapupunta doon sa co-owner niya. Surviving. Yeah, doon sa surviving co-owner. Yung ganito pong concept, wala pong ganitong concept sa Pilipinas. So, medyo bago ito sa atin. So, kailangan medyo i-appreciate natin siya kung bakit may ganon at yun nga, kung ano applicable ba ito sa inyo. Ang ano po niyan, ang advantage, hindi niyo na kailangan ng will or mas madali bang mai-transfer yung property doon sa natitira doon sa survivor. Mas madali siyang i-take effect, saka walang tax na walang estate tax, at saka yun nga po, simplified yung process. And usually po applicable ito sa mag-asawa. So usually kasi kung mag-asawa kayo at meron kayong plano about whatever happens when you die, usually gusto nyo naman ipamana sa asawa nyo, di ba? So yun din naman talaga yung intention nyo. And then kung kayong mag-asawa ang nasa title, kung joint tenancy ang nakalagay doon, it will work for you kasi nga wala nang tax na babayaran at madali nang i-transfer. But it might not work kung, let's say, magkaibigan lang kayo. Gusto mo ba yung property mo magpunta doon sa kaibigan mo? Kung yun gusto mo, somehow okay lang. Pero normally, hindi ganon ang gusto natin pag let's say, kaibigan lang or hindi mo naman siya masyadong ka-close. Doon po magpa-factor in yung tinatawag na tenants in common. Ito naman ito medyo familiar tayo kasi sa Pilipinas may ganito din. Ibig lang sabihin na pag yung isang co-owner pumanaw, sumakabilang buhay, yung rights niya doon sa property na yun, mapupunta sa kung sino yung tagapagmana niya. And kung sino yung tagapagmana niya, depende kung sino yung nakalagay sa will, kung may will siya. Kung wala siyang will, ang tawag doon, intestate, anong sabi ng batas? Tingnan natin kung anong sabi ng batas
at the time of that person's passing. Kung ano sabi doon, hindi doon mapupunta. So yun po yun. At least may control kayo kung kanino mapupunta yung entitlement nyo doon sa property na yun. So yun po yung tenants in common. Ayun, okay. Sana po naliwanagan kayo between those, the differences between tenants in common and joint tenancy. Okay. Paano naman, Attorney J, kung halimbawa, couple kayo, common law, but you're not married, can you still buy a house together? Definitely, yun nga, kahit nga strangers kayo of each other, you can buy a house together. So what more sa common law? So ganun din po yun. Yun lang, pag common law, ang treatment yan is as if parang nga kayong strangers. So okay. if you want, you can sign some kind of agreement para at least maliwanag sa inyo pareho at saka kung anong sakaling ang halimbawa lang, unfortunately kung maghiwalay kayo, alam natin kung ano yung mangyayari doon sa property na yon. But yung whether kayo, common law or magkaibigan lang kayo, usually it's the same treatment. Ang may malaking pagkakaiba kung married kayo. So kung married kayo and kahit isa lang yung nasa title, halimbawa, kung doon kayo ng dalawa nakatira, magkikick in po yung laws about ownership ng isang tinatawag na matrimonial home. So yung asawa, meron din siyang entitlement doon sa property na yon, whether or not nasa title siya. So ganun po ang kalakaran pagka kayo ay married, kasi yun po yung sabi ng batas anyway. Kung ayaw nyo ng ganun, kailangan nyo ng kontrata, yung mga prenuptial agreement na naririnig nyo, usually yun po yung nag-govern sa mga ganun. Kung ayaw nyong sundin kung ano yung sinasabi ng batas, yung default ba, pwede nyong gawan ng ibang usapan, pero kailangan niyang pumirma ng prenuptial agreement. Ayun. Ay, halimbawa kung nakabili ka ng house and then you eventually have a common law, meron bang right yung common law na yun dun sa property mo? Or so wala po. Normally wala. So hindi siya nga katulad ng kung married kayo na again kung married kayo, may inabot man ba yung kabila or wala, may contribution man siya ba o wala. Meron siyang entitlement. Pero pag common law, walang entitlement. So kung ano man yung entitlement ninyo, you have to prove that. Dapat ipakita mo na, may contribution ako, binigyan kitang sabihin natin 10,000 doon sa deposit, something like that. So you have to prove that kung ano man yung kine-claim nyo na entitlement. It has to be proven. So yun po ang situation pag kayo ay common law. So regardless po na sabihin natin 10 taon na kayo nagsasama and yung isa nagbabayad doon sa grocery ba, yung isa naman doon sa mortgage, which is usually ganun ang setup, So not necessarily na may kahati na kayo doon sa property na yon. Depende sa sitwasyon, depende sa facts, at kung aabot ito sa korte, depende sa maipo-prove mo, ano yung kaya mong i-prove na talagang may hati ka doon sa property na yun. Ano ba yung na-contribute mo para doon sa property na yun? Ayun. So sana po naliwanagan kayo. Especially yan, nakukuha natin yung common questions na gano'n, if you're in a common law relationship or you're married. So yan po yung mga differences when owning a property. Okay. So meron tayong mga ibang questions, and yeah, we can actually probably answer these questions. We still have time. Okay, isa sa mga question na na-receive natin, halimbawa, I'm on a work permit and renting. Can I be evicted if my work permit expires? So yung status niyo po, walang kinalaman yan doon sa contract niyo, doon sa lease. So hindi kayo pwedeng paalisin doon sa property na yon just because nagbago yung immigration status. That can be a form of discrimination po. So meron tayong karapatan na manirahan doon. Kung paalisin man kayo, it should be in accordance with the law. Ibig sabihin, hindi kayo nagbayad ng upa nyo or mayroon kayo na violate doon sa terms ng contract ninyo with the landlord. So yung short answer po niyan is no, hindi kayo pwedeng paalisin doon sa nirarentahan nyo just because nawalan kayo ng status. I see. Ayun. So maliwanag po yan, mga kaibigan. Hindi kayo kailangang paalisin ng inyong landlord, even if regardless of your status. So discrimination po yan. Okay?
How about, ito, may na-receive tayong question na ganito. Do sellers have obligations to disclose certain issues about the property? Yes po, definitely. Ang principle na sinusunod natin dyan, ito in general, pag meron tayong kontrata, you should comply with the contract in good faith. So, ibig sabihin, kung kayo si seller, nagbebenta kayo, dapat in good faith kayo. Ibig sabihin, dapat i-disclose nyo kung ano yung nalalaman nyo na problema ng property na yon. Dapat meron kayong full disclosure. Otherwise, babalik sa inyo yung problema na yon na hindi nyo dinisclose, kayo yung pwedeng kasuhan. So, dapat meron kayong full disclosure para yung purchaser, alam nila kung bibilin ba nila yun or hindi. Or kung bibilin man or what. At least alam nila kung yung binabayad nila ba na presyo is tama, nararapat ba yon para doon sa property. Kasi kung mayroon, sabihin natin mga problema yung property, dapat lang naman na humingi sila ng discount, di po ba? Okay. Another question we have received, halimbawa, I'm buying a condo and with my partner, but we are not married. What should we do to protect ourselves? Ayun po. So, hindi kayo married, bibili kayo ng condo. So, ang hatian, depende nga sa usapan ninyo. Ano bang usapan ninyo? Pagdating sa hatian, 50-50 ba kayo? 60-40? Nasa usapan niyo po yan. And kung wala naman kayong usapan, depende sa actual contribution nyo. So, magkano yung kinontribute ng isa? Magkano naman yung kabila? So, yun po yun. So, dapat malinaw kung magkano yung contribution nyo. Pero, ang pinakamaganda niyan is meron kayong kontrata para malinaw nga po sa inyo lahat. So, I would suggest na maggawa kayo ng Yung ba yung tinatawag na contract. cohabitation agreement? Pwede po yung cohabitation agreement. So, ibig sabihin lang, ano yung agreement nyo pag kayo ay nag-cohabit. So, yun lang naman yun. Okay. Ayan, actually, meron na tayong na-receive na question from our Facebook page ng Filipino TV from Eats PH. Hello, Eats PH. Maraming pong salamat for sending your question. Co-owner po ako ng bahay dito sa Ontario. We've been living here for 10 years. Hindi na po kami in good terms ng co-owner ko. Paano po yung gusto ko na maibenta yung share ko? Ayan, very common din po yan. Kung gusto niyo ibenta yung share nyo at tenants in common po kayo, ayan, babalikan natin yung nabanggit natin kanina. Pwede niyo siyang ibenta kung makakita kayo ng buyer for that. Usually nga lang kasi yung bibili, gusto nila buo. So, hindi yung share mo lang. So, pero kung meron kayong makikitang ganon, pwede naman. So, but anyway, bihira nga po. Yung bihira ako makakita ng ganon. Kasi usually, yung mga buyer nga gusto, ayaw din nila problema eh. Kasi parang ganon, tinatransfer nyo lang sa kanya yung problema nyo, di ba? Parang, so, bihira yung ganon may bibili ng partial. Usually, again, buo yan. And then, pagka ganyan naman na hindi na kayo in good terms nga, lagi na lang din kayong parang mag-asawa siguro na lagi na lang kayo nagtatalo. Kailangan ma-resolve siya. And ito yung mga options usually na available. Either i-buy out nyo siya. Buy out. Yeah, buy out. Or siya naman i-buy out kayo. Kung magkano man yun, nasa sa inyo, pag-usapan nyo. Kung hindi kayo magkasundo sa presyo, ibenta nyo sa labas, sa ibang tao, third party. Ayun. And then kung ano man yung pagbentahan nyo, hati kayo sa depende kung ano nga share nyo. So usually nakalagay din yun sa titulo, ano ba kayo, 50-50? Di 50-50, hatiin nyo 50-50. Kung meron mang certain adjustments, kasi minsan ganun eh. O ako yung nagbayad sa tubig, ako yung nagbayad sa ilaw. Later on na yun, i-calculate nyo yung mga adjustments na yun, and then i-resolve nyo yun, and then that would be it. Yun yung usual na ano po niyan, resolution. Is best na pag-usapan nyo na lang. Kung hindi kayo magkasundo, ayan na, kukuha na kayo ng lawyer para at least matulungan kayo na ma-resolve. Of course, gagastos kayo, tataas yung bill nyo. Pero kung hindi nga kayo decide on your own, dalawa kayo, at saka lagi na lang kayo nagtatalo, ganyan. Well, wala kayong choice kung hindi kuha na kayo ng lawyer nyo. And if hindi pa rin kayo makapag-resolve, may lawyers na kayo pare-pareho, wala nang ibang pupuntan, kundi pupunta kayo sa court na. Magpa-file na kayo ng application nyo doon. Isa lang yung masasabi ko sa inyo, usually, ang mangyayari niyan, ganun din. Yung sinabi ko sa inyo, yun din yung magiging resulta. Yun din nasasabihin ng court na is either isa sa inyo yung bibili, babuy out nyo yung kabila, or yung kabila, bibiling kayo, ibabuy out yung share nyo, or ibibenta sa third party at yung proceeds nun paghatian ninyo.
sa kung ano man yung percentage nyo. Yun din. So, pinahaba nyo lang Same yung thing, posesyon, yeah? Okay. yun din ang ending. Kaya ang tip ko sa inyo, mag-usap kayo ng maayos at paghatian nyo ng maayos yung Huwag idaan sa property. init ng ulo. Yan. Okay. Sana po naliwanagan kayo. It's PH. And if you have any other questions, please feel free to send your questions over. Ngayon na po yung pagkakataon para matanong nyo si Attorney Jake at maliwanagan kayo. Ayan, total lang generate tayo sa topic ng selling a property. Maybe we can give them a quick overview, Attorney Jake. Is it the same as buying a property? Ano ba yung mga legal steps when you sell a property here in Canada? Ang steps niyan, ang kailangan yung hanap din kayo ng real estate broker. Okay. Definitely, kailangan nyo yun. Otherwise, kayo mismo maghahanap ng buyer nyo, di ba? So, but anyway, for most cases, kailangan nyo ng broker to list your property. Mas madali kayo makahanap ng buyer nun. And siguraduhin nyo lang na maita-transfer nyo yung property na yon ng malinis. Sabihin natin nga, clean title. Ibig sabihin, walang mortgage. But Ayun. anyway, okay lang yon kasi kung bihira naman nga kasi may pambayad ngayon pa lang babayaran mo na yung bihira yon. So, ang kalakaran niyan, yung babayad sa inyo, yun din yung gagamitin yung pangbayad doon sa mortgage nyo. So, you don't have to worry about that much for as long as meron pa kayong equity. Ibig sabihin, yung ine-expect nyo na selling price is di hamak na mas mataas doon sa existing mortgage nyo. You should be fine. And trabaho na ng lawyer nyo yon later on. Sila na ang mag-aasikaso nun, sila ang magbabayad dun sa previous mortgage nyo. But anyway, ang importante nito, kaya nyo i-transfer yung title nyo ng malinis doon sa buyer. At saka yung possession din po, So kung may mga tenants kayo, halimbawa, pag-usapan natin about tenants, kung may nangungupahan pala sa inyo, make sure na wala na yon. Pag ita-transfer nyo na yung property. Okay. Kasi dapat you have to transfer vacant possession. Ibig sabihin, walang tao dun. Hindi mo bibigyan ng problema yung buyer. Unless na, yun nga, full disclosure na nabanggit natin kanina, kung yun ang issue nyo, i-inform nyo lang si buyer nyo para at least wala kayong issue na hindi nyo siya dinisclose. O kung alam naman pala ng buyer na meron naman palang nangungupahan doon at hindi basta-basta pwedeng paalisin at binili niya pa rin niya, edi yun, problema niya na yun later. At least na-mention nyo na. So, yun lang naman po yung mga things to consider. Again, napag-usapan na rin natin kanina kung ano yung alam ng seller ng mga issue ng property, kailangan i-disclose niya. So, yung mga existing tenants nga, that's one. And kung may mga sira doon sa property ninyo, you have to disclose. So, halimbawa, yung furnace nyo, sira pala, hindi gumagana. Inform nyo lang si Yeah. inform nyo lang si buyer or kung ano ba yon, binili nyo na ba yung furnace nyo or nakalist din yon. Kasi minsan ganun nakalist lang din. So yung kontrata nun, that has to be transferred. So i-disclose nyo doon sa buyer na, itong furnace ko, actually, nirerentahan ko lang to, hindi to akin. So if ever bibilin mo, you have to assume yung nirerentahan ko or whatever pa na ibang bagay na nire-rent nyo doon sa property na you have to provide full disclosure. And anyway, yung real estate broker nyo, they should provide you with proper advice with regards to those things. Ayun. Okay, sana po naliwanagan kayo how to sell a property here in Canada. Okay, another question we have. Halimbawa, nag-default sa mortgage. Nagkaroon kayo ng default sa mortgage, would it lead to foreclosure already? What are the things that would lead to Yun po yung foreclosure? logical step niyan. Kung hindi po tayo nakapagbayad, syempre hindi man agad-agad. So kung isang missed payment lang, somehow pwede pa. Pero ang kailangan ninyong gawin, inform nyo yung lender nyo. Nakamiss kayo ng payments. It's best na get in touch with them. Explain nyo kung bakit. Para din alam nila kung anong nangyayari sa inyo. Eventually, kung hindi na happy din si lender nyo, tapos yun nga, hindi nyo na comply yung mga requirements nyo dun sa loan. Madaming requirements yan, pero ang pinaka-basic of course is yung payment ng annual, usually annual, monthly or minsan bi-weekly na mortgage payments. Kung hindi kayo nakaka-comply doon, potentially, pwede na kayong i-foreclose nga nung lender nyo. Ibig sabihin lang, pwede nila yung ibenta
whether you consent or not, bibenta nila yon sa third party para yung proceeds nun, gagamitin nila pambayad dun sa inutang nyo para mabawi ng bangko or nung lender yung pinautang nila sa inyo. So yun yung isa sa mga conditions, definitely, pag kayo ay umutang, yun yung isa sa pipirmahan yung provision doon na pumapayag kayo na kung sakaling hindi kayo makapagbayad nga or hindi nyo na-comply yung terms ng mortgage, is binibigyan nyo ng authority si lender nyo na ibenta yung property ninyo sa third party para ma-recover nila yung pinautang nila sa inyo. So yun yung mortgage. Yun yung basic concept ng mortgage. Pwede nilang ibenta para mabawi nila yung napautang nila sa inyo. Ayun, ganun pala yon. So, hindi naman pala, kumbaga, nakamiss ka ng isang mortgage payment, yun na yun. That's the end of it. So, kailangan lang makipag-usap kayo ng Makipag-usap maayos kayo dun kahit sa kung inyong sabihin natin dalawa, lender. tatlo, or however, kung ilan mang missed payments, makipag-usap kayo at makipag-deal kayo dun sa lender nyo kasi ayaw din naman nilang i-foreclose yung property nyo. Hindi naman yun ang sabihin natin business nila. Ang business nila, magpautang and then tumubo dun sa interest. Yung mga foreclosure, actually, ayaw din nila yan. Sakit din sa ulo nila yan. Gagawin na lang nila yan kung wala talaga din silang ibang paraan para Bagay na yun. makabawi. Kaya kung No somehow choice na. makakausap mo sila at sabihin, nagkaroon na ako ng problema kasi may sakit ako, hindi ko naasikaso. So, anything na somehow katanggap-tanggap dun sa lender, somehow pwede pa kayong pagbigyan, pwede namang ding i-restructure o i-refinance yung loan ninyo. Pwedeng, sige, extend natin yung maturity date ninyo another year, something like that. So, Right. pwede yon, kausapin nyo lang si lender nyo or yung broker nyo para mabigyan kayo ng tamang solusyon. Ayun. Sana po naliwanagan kayo doon. That's not the end of it, ano? That's not the end of the world kung nagkakaroon kayo ng problema. Syempre, sometimes, baka nawalan kayo ng work, ayun nga, nagkasakit kayo. So, kakausapin nyo lang yung mga tamang tao and ma-inform sila ng maayos with regards to your situation. Okay, so, tanong lang po kayo. Kung ano pa yung gusto nyong malaman about real estate or leasing a property, but you still have time to ask your questions. Ano pa ba, Attorney Jake? Do you have any tips sa mga gustong bumili ngayon ng bahay? Ano yung mga things that they need to consider? Meron Siguro, bang mga, di ba parang sa mga first-time home buyers, merong mga benefits ba yan? Anong masasabi pag natin first time tips sa home buyers, kanila? meron lang tinatawag na rebate. Meron kasi pong land transfer tax na kino-consider kung kayo ay bibili ng property, especially dito sa Ontario or lalo na sa Toronto, dalawa po ang tax. Dalawang land transfer tax. So additional po yan na babayaran ninyo. That's on top of the purchase price. So, pero kung kayo ay first time home buyer, possible po na eligible kayo sa rebate. Significant din yon. Kaya din ito, naisip ko lang din kasi sa mga tip ba yun, pag-usapan natin kanina, pwede kayong magsama ng mga additional na tao para may makabili kayo, no? Kung kayo yung tao na yun na isinasama, na-invite kayo ng kaibigan, may gusto akong bilhin, hindi ko kaya, pwede ka ba? Mag-isip kayo ng maigi, especially kung first time home buyer kayo. Kasi kung kayo na yung bibili ng sarili nyong bahay, hindi na kayo first time home buyer. Nakabili ka na ng una eh. So, hindi nyo na ma-avail yung rebate ninyo. So, yun lang. Pero consider nyo po, mangungupahan ba kayo? Okay naman kung mangungupahan lang, that's fine. Especially nga, rent control naman tayo. So, kahit matagal na kayong umupa, somehow yung rent na binabayaran natin, mababa din naman. So, kahit paano, nakinabang din tayo doon. Pero kung kayo yung bumili ng property, pwede naman din dahil although masakit sa ulo nga, especially in the beginning kasi malaki yung mortgage na babayaran, pero in the end, nag-appreciate din yung property. So kahit pa paano, pwede kayong investment din yun, but in a anyway, way. kanya-kanya pong preference yan. Wala namang mali o masama doon sa dalawa. It's totally up to you. Lalo na nga dito sa Canada, I guess, buti na lang may rent control kahit pa paano. So napakalaking bagay po nun, I would say. Yeah. At saka, ayan, ngayon, election time, nakakarinig naman tayo ng mga bagong promises from our politicians na gagawin nilang more affordable ang mga housing dito ngayon sa Canada. So, nag-hope tayo na maging totoo yan. Diba? Okay, so, ayan, i-end na po natin yung show natin. We hope you were able to
get some tips and learn something from our discussion today. So, mag-suggest po kayo kung ano pa yung mga topics na gusto nyong i-discuss namin ni Attorney Jake. We are open to your suggestions and yeah, let us know kung ano pa po yung mga gusto nyong malaman about legal and immigration matters dito sa Canada, and we will be more than happy to discuss it in the next episodes of Immigration at iba pa. Alright po. Until next time. Marami pong salamat. soon. Thank you.